Ang halumigmig na simoy ng hangin mula sa Batangas, bay ang nagpapakalma kay Alondra, Andy de la Cruz, tuwing umaga. Habang pinagmamasdan niya ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng kumikinang na tubig. Ang simpleng buhay sa San Juan, Batangas, ang lahat ng alam niya. Lumaki siya sa yakap ng komunidad, kung saan ang bawat kapitbahay ay pamilya at ang mga kwento ng mga mangingisda at magsasaka ay amoy ng dagat at init ng kape sa umaga. Si Andy, na may kutis na kayumanggi sa araw, mahahabang buhok na itim na karaniwang nakapusod, at mga mata na kasing kinakinang sariwang dahon ng saging ay personifikasyon ng kabutihan at pagiging inosente. Ang puso niya ay puno ng ibig, laging handang tumulong at madaling magtiwala. Ang kanyang ina, si Carmina, ang nagturo sa kanya ng halaga ng pamilya, sipag, at pananampalataya. Ang tanging alaala niya sa ina, na pumanaw nang siya ay bata pa, ay isang lumang kwintas sa pilak na may malaking pendant na inukit sa modler. Pero, hugis bulaklak ng gumamela. Ito ang kanyang pinakaiingatan, isang anting. Anting ng asa, at ibig. Isang araw, bumulaga sa kanyang payak na mundo si Raca Alraca Santiago, isang taga Maynila na sadyang napunta sa kanilang probinsya para sa isang business trip. Ayon sa kanya, may tindig na matikas, matipunong katawan, makinis na mukha, at mga mata na kasing dilim ng gabi, ngunit puno ng akit. Si Raca ay kabilang sa mga Santiago, isa sa mga pinakamayamang pamilya sa Manila, na may ari ng Santiago Corporation, isang conglomerate na sumasaklaw sa real estate, media, at hospitality. Nahumaling si Andy sa karisma at matatamis na salita ni Raca. Ang mga pagbisita ni Raca sa Batangas ay naging mas madalas, at bawat suyap, bawat haplos, bawat pangako ay nagbuo ng isang kuwayantong ibig na tila hinugot mula sa mga pelikulang Pilipino. Pakiramdam ni Andy ay tila siya ang Cinderella, na biglang natagpuan ang kanyang prinsipe. Ang kanilang ibig ay tila isang diwata, ngunit sa likod ng kinang at romansa, may mga anino na nagkukubli, lalo na mula sa pamilya Santiago. Nang unang dali ni Raca si Andy sa mansyon ng mga Santiago sa Forbes Park, nagulat siya sa laki at karanyaan nito. Ngunit kasabay ng paghanga ay ang matinding pakiramdam ng pagiging iba. Si Doña Elena Santiago, ang ina ni Raca, ay isang babaeng may matikas na tindig, nakataas ang kilay na parang laging nanghuhusga. Ang kanyang ngiti ay sadyang pilit at ang mga salita niya ay kasing lanig ng hanging amihan. Maraming salamat sa pagbisita, iya, sabi niya kay Andy, habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Tila hinahanapan ng detekto. Sana ay Inoy ka sa biyahe mula sa Batangas, hindi ba? Ang boses ni Doña Elena ay may bahid ng pagmamaliit na tila ang Batangas ay isang malayong, hindi gaanong sibilisadong lugar. Si Don Ricardo, ang ama ni Raca, ay mas mabait. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng parehong pagdududa at paghuhusga. Sa bawat hapunan, sa bawat pagtitipon, nararamdaman ni Andy ang padel na itinayo ng mga Santiago. Ang mga tanong tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang pinagmulan, ay laging sinasagot ng mga tawa na hindi umabot sa kanilang mga mata. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ang kanyang pinanggalingan. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nalulunod sa yaman at kapangyarihan ng mga ito. Si Raca naman ay laging nangangako na
Huwag mo silang pansinin, mahal. Naiinggit lang sila. Sarating ibig. Ang mga salitang iyon ay pansamantalang nagpapakalma sa kanyang puso. Ngunit ang tusok ng pagdudula ay naroon pa rin. Hindi nagtagal. Namalayan ni Andy na nagdadalang tao siya. Isang halo ng kagalakan at takot ang bumalot sa kanya. Ikinuwento niya kay Raka at sa unay nagpakita ito ng pagkasabik. Ikinasal sila sa isang pribadong seremonya sa Batangas. Anging ang pamilya ni Andy at ilang malalapit na kaibigan ng saksi. Ang pamilya Santiago ay hindi dumalo, binanggit ang importanteng business matters sa Maynila. Puno ng asa, nangarap si Andy ng isang simple at masayang pamilya, kasama si Raka at ang kanilang magiging anak. Nang isilang niya ang kanilang anak na babae, si Isabela, sa pamamagitan ng Caesarean section, nadama niya ang isang ibig na hindi niya akalaing posible. Ang maliit na sanggol na may mga mata ni Raka at ni Tina kasing. Amo ng kanya ang naging sentro ng kanyang mundo. Ang paggaling mula sa operasyon ay masakit, ngunit ang bawat tingin sa kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit ang maikling kaligayahan na yon ay mabilis na naglaho. Habang nagpapagaling pa si Andy sa kanyang silid, nahiga sa kama, narinig niya ang nagbabangayan na boses ni Raka at tirinang mula sa labas ng pintuan na bahagyang bukas. Si Katrina Suarez ay isang matalik na kaibigan ni Raka. Isang sosyalista na madalas makita sa mga party ng mga mayayaman. Ang usapan nila ay tila nagpila. Piraso sa kanyang puso kasing talim ng basag na salamin. Hindi ko na kaya, Raka. Kailan mo ba idedeklara na sa akin ka babalik? Ilang buwan na ang lumipas. Kailan mo ba didiborsyuhin ang babaeng probinsyana na yon? Sigaw ni Trina, puno ng pagkabigo. Patience, Trina. Hindi ba't pinaplano na natin ang lahat? Ang pagbubuntis mo ay malapit nang maging sapat na dahilan para makuha ko ang pondo mula kay Papa. At alam mo, namang kinailangan kong pakasalan si Andy para sa isang bagay na importante, sagot ni Raka. May bahid ng inis sa boses. Sapat na dahilan. Raka, halos 1 taon na tayong nagpapanggap. Halos pumutok na ang tiyan ko sa pamarubo ng unan. At ang kasal mo sa kanya. Isa lang daw yun sa mga kalokohan ninyo ng mga kaibigan mo, di ba? Isang pustahan kung kaya mong paibigin ng isang simple. Mindag na probinsyana at pakasalan para lang sa, oh, my God, Raka. Usapan kanila. Halos umiyak na si Trina. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Andy. Ang pagbubuntis ni Trina ay isang kata. Ang kasal nila ni Raka ay isang pustahan. Isang pustahan. Ang buong ibig niya, ang kanyang buhay, ang kanyang pagiging ina, lahat ay isang biro, isang larong nilikha ng isang taong pinagkatiwalaan niya. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang sugat sa kanyang tiyan ay tila nagdurugo muli, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Hindi niya napansin ang pagpasok ni Donna Elena. Ang ingay ninyo. Hindi ba't sabi ko ay maging maingat kayo? Baka may makarinig. Tiyalit na bulong ni Donna Elena. Wala namang ibang nakakarinig. Mama, sagot ni Raka. Wala nang pakialam ang babaeng iyan. Wala na ring kwenta ang iyak niya. Hindi na siya makakapagsalita tungkol sa amin. Hindi rin naman siya naririnig. Tuon,
Napagtanto ni Andy ang buong katotohanan. Alam ng buong pamilya Santiago. Sila ay kasabwat. Si Doña Elena, na dating nagpakita ng kaunting pagkasuklam, ngayon ay may ngiti ng panalo sa kanyang labi. Si Don Ricardo, na matam na lang na nakikinig sa usapan, ay nagpakita ng pagsang. Ayon sa mga mata niya, ang kanyang pagmamahal para kay Raka ay isang kumot na ginamit para balutin ang kanyang kahinaan at ang pagdududa na pilit niyang isinantabi. Ang huling pagbagsak ng kanyang mundo ay nangyari sa gitna ng isang bagyo na humagupit sa Maynila. Ang ihip ng hangin ay kasing lakas ng hiyaw ng kanyang kaluluwa at ang patak ng ulan ay kasing dami ng kanyang luha. Hindi pa ganap na gumaling ang kanyang sugat sa tiyan. Ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng kirot, ngunit ang kanyang pangunahing aalala ay si Isabela na natutulog ng mahimbing sa kanyang bisig. Umalis ka na, Andy. Wala kang karapatan dito. Sigaw ni Doña Elena, ang boses ay nalulunod sa ugong ng hangin. Ang iyong anak ay hindi namin kadugo. Hindi siya bahagi ng pamilyang Santiago. Lumayas ka sa pamamahan na ito. Ngayon na. Nakatayo, si Raka sa likod ng ina, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Parang isang estranghero. Umalis ka na, Andy. Tapos na tayo, malamig na sabi niya. Raka, papaano mo nagawa ito sa akin? Sa anak natin. Halos hindi makapagsalita. Si Andy, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at sakit. Hindi ko maintindihan, akala ko mahal mo ako. Ang ibig. Ang mga bagay na yun ay para sa mga mahihina. Andy, ang kailangan ko ay kapangyarihan at pera na hindi mo kayang ibigay, sagot ni Raka, na ngayon ay nagsimulang magpakita ng ngiti ng paghamak. Pinilit ni Don Ricardo na hilahin si Andy palabas ng bahay. Wala kang lugar dito, Isya. Walang saysay ang iyong pagmamakaawa, matigas na sabi ng matanda. Pinagtulakan siya palabas ng pinto sa gitna ng malakas na ulan. Pumagsak siya sa basang lupa habang si Isabela ay mahigpit pa ring yakap sa kanyang dibdib. Sa likod niya, nakita niya ang mga kasambahay na pinagtatapon ang kanyang mga gamit sa bakuran. Ang kanyang simpleng damit, ang mga larawan nila ni Carmina, ang mga regalo ni Raka na dating pinakaiingatan niya. Lahat ay itinambak. Sunugin ninyo, sigaw ni Doña Elena. Wala kaming gustong makita na anumang alaala niya rito. Sa ilalim ng matinding ulan, sinindihan ng mga kasambahay ang tambak ng kanyang mga gamit. Ang apoy ay sumiklab, lumalaban sa ulan, at ang usok ay pumailang lang sa madilim na lang. Parang unting sinusunog ang kanyang pagkatao, ang kanyang nakaraan, ang lahat ng maging siya. Ang kwintas ko. Ang kwintas ng mama ko. Sigaw ni Andy, tumayo at pilit na lumapit sa nagliliyab na tambak. Ang init ng apoy ay kumalat sa kanyang basang balat at ang kirot sa kanyang tiyan ay muling sumirit. Ngunit ang kanyang kwintas ay wala doon. Ito ba ang hinahanap mo, Iya? Ngumisi si Doña Elena at sa kanyang kamay ay nakita ni Andy ang kanyang kwintas na motor. PR. Hindi ito karapat. Dapat sa iyo. Ang mga Santiago ay hindi nagtatago ng mga gamit ng mahihirap. Sa isang mabilis na kilos, ibinato ni Doña Elena ang kwinta sa apoy at nawala ito sa nagliliyab na uso. Ang sigaw ni Andy
ay nalunod sa ubong ng bagyo. Ito ang huling pagbagsak ng kanyang pag-asa. Nawala ang kanyang pamilya. Nawala ang kanyang pag-ibig. At ngayon, nawala ang huling alaala ng kanyang ina. Nakatayo siya sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga bisig ay nakayakap kay Isabela. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at sakit. Ang kanyang sugat sa tiyan ay nagbabad sa ulan. At ang kanyang kaluluwa ay nadurob. Bakit? Bakit niya ito ginawa sa akin? Pulong niya sa kawalan. Ang kanyang mga luha ay kumawala at sumama sa patak ng ulan. Pakiramdam niya ay wala na siyang anumang dahilan para mabuhay. Ang mundo ay nagdilim at ang tanging naririnig niya ay ang pag-iyak ng kanyang anak at ang hagupit ng bagyo. Nagpatuloy siya sa paglalakad, walang direksyon, walang patutunguhan. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ang kanyang paningin ay lumalaro. Pakiramdam niya ay bawat hakbang ay nagpapalabas ng huling lakas sa kanyang katawan. Nagdasal siya, nagmakawa, ngunit tila bingi ang lanit sa kanyang pagdurusa. Sa isang sandali ng ganap na pagkapagod at pagkawalan ng pag-asa, bumagsak siya sa bangketa. Sa ilalim ng isang gumuguhong istruktura, ang kanyang kamalayan ay unting naglaho. Ang huling nakita niya ay ang kumukurap na ilaw ng isang lampara sa dikalayuan. At ang huling naramdaman niya ay ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang sinag ng pag-asa. Isang matanda at galang na lalaki. Si Ate Antonio Santos ang nakakita kay Andy. Siya ay may buhok na puti, mga mata na puno ng karunungan at kabaitan, at isang aura ng kapayapaan sa kabila ng magulong gabi. May hawak siyang payong at nakita niya ang figura ni Andy na nakahandusay, basa at halos wala ng buhay, kasama ang isang maliit na sanggol. Agad siyang lumapit. Siya, "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay at alala. Hinawakan niya si Andy at naramdaman niya ang init ng kanyang kamay. Kahit na sa kanyang malalim na pagkahibang, narinig niya ang boses na puno ng pag-asa. "Tulungan mo po kami. Ang anak ko," hirap na sabi ni Andy bago tuluyang nawala ng malay. Dinala ni Ate Santos sina Andy at Isabela sa isang pribadong ospital kung saan agad silang inasikaso. Nang magkamalay si Andy makalipas ang ilang oras, naroon si Ate Santos sa tabi niya kasama ang kanyang anak na ligtas at mahimbing na natutulog. "Ligtas na kayo rito, Iya. Huwag kang alala," sabi ni Ate Santos. "Pero kailangan nating usap. May mahalaga akong sasabihin sa'yo." Sa gitna ng kanyang pagkabigla at pagpapagalin, ibinunyag ni Ate Santos ang isang katotohanan na nagpabago sa lahat. "Alondra, ikaw ang apo ni Don Emilio Alcantara." Ang pangalan ay hindi pamilyar kay Andy. Sino po sila? Si Don Emilio Alcantara ang nagtatag ng Alcantara Group, isa sa mga pinakamalaking conglomerate sa buong Asya. Matagal ka na niyang hinahanap, Alondra. Ang iyong ina, si Carmina, ay kanyang iisang anak. Nagkaroon sila ng hidwaan noon at nawalan siya ng koneksyon sa inyo. Ngunit hindi siya tumigil sa paghahanap. Sinabi ni Ate
Santos na si Don Emilio ay sumakabilang tuhay dahil sa atake sa puso. Habang nagmamadali siyang puntahan si Andy nang malaman niya ang tungkol sa kalagayan nito mula sa isang kasambahay na may awa sa kanya. Nakita niya ang sinapit ni Andy mula sa malayo, ang pagpapaalis sa kanya sa gitna ng bagyo, at ang pagkawalan ng kanyang apo ay naging huling suntok sa kanyang matanda ng puso. Bago siya pumanaw, iniwan ni Don Emilio ang kanyang buong ari. Arian, ang Alcantara Group, sa kanyang iisang tagapagmana, patuloy ni Ate Santos, ang kanyang mga mata ay mataman na nakatingin kay Andy. Ikaw iyon, Alondra. Ikaw ang iisang tagapagmana ng Alcantara Inter. Pakiramdam ni Andy ay tila siya ay nasa isang panaginip. Ang kanyang mundo ay gumuhulang at ngayon ay sinasabi sa kanya na siya ay apo ng isang makapangyarihang negosyante. Ang Alcantara Inter na kasing lain ng Santiago Corporation, ngunit mas makapangyarihan pa, hindi lang ito arian, kundi kapangyarihan. Isang kasangkapan. Isang paraan upang makamit ang katarungan. Sa kabila ng kanyang labis na pagkalito at pagdadalamhati para sa lolo na hindi niya nakilala, isang maliit na apoy ang nagsimulang sumiklab sa loob ni Andy. Hindi na siya ang Alondra de la Cruz na biktima ng pagtataksil at kalupitan. Sa loob ng puso niya, kasama ang pangako para sa kanyang anak, ay nabuo ang isang panata. Ang Alcantara Inter ay hindi lamang magiging kanyang pamana, kundi ang kanyang sandata. Ang kanyang pagbangon ay magiging kasing lakas ng bagyo na naghatid sa kanya sa kapahamakan. At ang paghihiganti niya ay magiging kasing tindi ng sakit na kanyang naranasan. Sa piling ng karilagan ng isang bagong umaga, si Alondra, Andy de la Cruz, ay nagising sa isang silid na hindi niya kailanman inakala na mapupuntahan niya. Ito ay isang sanktuaryo, malayo sa inay ng Maynila, malayo sa matatalim na tingin at masasamang salita ng mga Santiago. Ang silid ay malaki at napapalamutian ng mga simpleng kulay. Puti, krema at mga pahiwatig ng mapusyaw na asul na nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Mula sa malaking bintana, tanaw niya ang malawak na hardin na puno ng mga puno ng mangga at santol na tila binubulungan ng simoy ng hangin. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nagdadalamhati, kasing sakit ng sugat sa kanyang tiyan na hindi pa ganap na gumagaling. Katabi niya, mahimbing na natutulog si Isabela, ang maliit na anghel na tanging nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon. Ang bawat haplos niya sa buhok ng kanyang anak ay nagpapaalala sa kanya ng dahilan kung bakit kailangan niyang magpatuloy. Ngunit ang mga alaala ng bagyo, ng apoy na sumunog sa kanyang mga gamit, at ng pagkawala ng kanyang kuwintas ay parang mga tinik na nakabaon sa kanyang puso. Patuloy na sumasaksak sa bawat sandali ng katahimikan. Si Ate Antonio Santos, ang kanyang tagapagligtas at tanging asa ay nagbigay sa kanya ng oras para makapagpahinga at makapag-isip. Nasa isang liblib na rest house sila na aari ng pamilya Alcantara sa Tagaytay, malayo sa mapanuring mata ng publiko at ng pamilya Santiago. Dito, sinimulan ni Andy ang kanyang pagpapagaling, hindi lamang sa pisikal kundi maging sa emosyonal at psikolohikal. Ang kanyang sugat sa tiyan ay dahang gumaling, ngunit ang mga sugat sa kanyang puso ay mas mahirap pagalingin.
gabi. Pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Kinikilala ang kanyang sarili bilang isang Alondra de la Cruz na biktima, na iyo'y nagdadalang taon ng puot at hangaring makapaghiganti. Alondra, hindi ka iisa, walumanay na sabi ni Ate Santos isang hapon habang naglalakad sila sa hardin. Ang iyong lolo, si Don Emilio, ay isang lalaking may puso ng leyon. Hindi siya kailanman sumuko. At alam kung ikaw ay may dugo niya. Ang sakit na nararanasan mo ngayon, maaari mo itong gawing apoy, Alondra. Apoy na magbibigay liwanag, o apoy na susunog sa lahat ng nakaharang sa katarungan. Ang mga salita ni Ate Santos ay tumimo sa puso ni Andy. Sa loob ng ilang linggo, sinimulan niya ang isang masinsinang pagsasanay. Hindi lang ito pa sa kanyang katawan, kundi para sa kanyang buong pagkatao. Ang pagsasanay ng bagong Alondra. Una ay ang pisikal na pagpapagaling at pagpapalakas. Isang physical therapist ang inupahan para gabayan siya sa mga ehersisyo na magpapabalik sa kanyang lakas at tibay. Sa simula, mahirap. Ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng kirot. Ang bawat pagtakbo ay nagpapalabas ng huling hininga. Ngunit sa bawat pagbaba ng araw, habang pinapanood niya ang pagpulog ni Isabela, ang kanyang determinasyon ay lalong lumalakas. Hindi na siya ang Alondra na mahina at madaling saktan. Kailangan niya ng lakas para protektahan ang kanyang anak, para ipaglaban ang kanyang karapatan. Nag-aral siya ng basic self-defense, hindi para makipag-away, kundi para magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Ang bawat suntok at sipa ay nagpaparamdam sa kanya ng kontrol, ng kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang kanyang kutis ay dahang nagiging mas makinis, ang kanyang mga braso ay lumalabas ng hubog, at ang kanyang mga mata ay nagkakaroon ng bagong kislap. Islap ng matinding determinasyon. Sumunod ang pagpapaunlad ng kanyang talino. Sa tulong ni Ate Santos, naging silid. Aralan ang kanilang tahanan. Nagkaroon siya ng mga pribadong tutor, mga propesor ng economics, batas, pagninegosyo at komunikasyon. Nag-aral siya ng mga komplikadong termino sa negosyo, kung paano magbasa ng financial statements, ang mga nuances ng corporate law, at ang sining ng negosasyon. Sa gabi, kapag tulog na si Isabela, binabasa niya ang mga aklat tungkol sa kasaysayan ng Alcantara Group. Aaralan ang mga desisyon ni Don Emilio at sinusuri ang mga estratehiya ng mga kalaban sa merkado. Kailangan niyang maunawaan ang mundo na kanyang kakaharapin, ang mundo na nagbigay sa Santiago ng kapangyarihan para saktan siya. Tinuruan din siyang umasta at magsalita tulad ng isang miyembro ng Alta Sociedad. Ang kanyang simpleng pagbigkas ng Tagalog na may halong punto ng Batangas ay pilit na inalis. Tinuruan siyang magsalita ng may awtoridad, ng may tamang tono at diin. Ang kanyang paglalakad ay naging mas matikas, ang kanyang tindig ay naging mas tuwid. Maging ang kanyang pananamit ay nagbago. Mula sa simpleng damit, probinsya patungo sa mga eleganteng business attire na nagpapahayag ng kapangyarihan at pagiging sopistikado. Ang bawat detalye, mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang mga kuko, ay maingat na inayos. Pinili niya ang mga kulay na nagpapakita ng lakas at tiwala sa sarili,
ngunit mayroon pa ring pahiwatig ng kanyang pagkababae. Higit sa lahat, ang pagbuo ng psychological steel. Si Ate Santos ay naging kanyang tagapayo, isang ama na hindi niya kailanman nakilala. Tinuruan niya si Andy na harapin ang kanyang trauma, hindi para kalimutan, kundi para gamitin ito bilang pinakamalakas na sandata. Ang Glide ay isang makapangyarihang damdamin, Alondra, sabi ni Ate Santos. Pero kung hindi mo ito kontrolin, ito ang gugugol sa'yo. Gamitin mo ito para maging mas matatag, mas matalino, mas malakas. Pero huwag kang maging halimaw na katulad ng mga taong sunira sa iyo. Sa proseso ng kanyang pagbabago, ipinakilala ni Ate Santos ang kanyang apo, si Gabriel Gabo Santos. Si Gabo ay isang henyo sa larangan ng information technology at strategic analysis. May matikas na tindig, matatalas na mata sa likod ng salamin, at isang utak na kasing pilis ng kidlat. Nasa huling bahagi siya ng kanyang 2-0s. Mayroong ngiting sadyang mapanukso. Ngunit mayroong seryosong aura kapag usaping negosyo at estratehiya. Si Gabo ang naging kanang kamay ni Andy. Siya ang nagtatayo ng mga network, naghahanap ng mga datos, at nagpaplano ng bawat galaw sa likod ng mga eksena. Sa una, ang kanilang relasyon ay mahigpit na propesyonal. Si Andy ay masyadong nakatuon sa kanyang misyon, at si Gabo ay masyadong seryoso sa kanyang trabaho. Ngunit habang nagtatrabaho sila ng magkasama, lumitaw ang isang kakaibang koneksyon. Gabo ang nakasaksi sa bawat pagsubok ni Andy. Ang kanyang pagkabigo, ang kanyang iyak sa gabi, ang kanyang pagbangon. Siya ang nagbibigay ng mga solusyon sa mga problemang teknikal, nagpapayo sa kanya sa mga estratehiya sa social media, at nagbibigay ng matinding suporta. Ang kanyang presensya ay naging isang angkla para kay Andy sa gitna ng kanyang magulong mundo. Sa bawat sesyon ng pagpaplano, sa bawat gabing pinagpupuyatan nila ang mga dokumento, isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang nabuo. Mga sulyat, mga ngiti, mga salita na tila mayroong mas malalim na kahulugan. Ang lahat ng ito ay nagpahiwatig ng isang dahang umusbong na damdamin, isang ibig na maingat na itinago sa ilalim ng maskara ng profesionalismo. Alam ni Andy na hindi ito ang oras para sa ibig, ngunit ang puso niya ay hindi rin manhid. Nakita niya kay Gabo ang katapatan, ang talino, at ang kabaitan na hindi niya natagpuan kay Raka. Ang kape, at ang pagpaplano ng paghihigit. Ang pamilya Santiago ay mayroong maraming sikreto, Alondra, sabi ni Gabo isang gabi, habang nakaharap sila sa isang malaking digital screen na nagpapakita ng komplikadong network ng mga kumpanya ng Santiago Corporation. Nasa isang secure na conference room sila sa bisnet ng Alcantara Group, duling sa Makati, na inihanda para sa kanilang operasyon. At sa bawat sikreto, mayroong kahinaan. Ang plano ni Andy ay hindi lamang para wasakin ang pamilya Santiago, kundi pa ilantad ang kanilang tunay na pagkatao sa buong mundo. Hindi niya nais na sila ay mawala na lamang. Gusto niyang makita silang magdusa, gaya ng pagdurusa na dinanas niya, at para malaman ng lahat ang katotohanan. Kailangan natin ng katibayan, Gabo, sabi ni Andy, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng matinding pagpapasya. Katibayan na hindi nila maaaring tanggihan. Katibayan na sisira sa kanilang reputasyon, sa kanilang negosyo, at sa kanilang pamilya. Si Gabo at ang kanyang maliit na grupo ng mga eksperto sa cybersecurity at corporate intelligence ay nagsimulang magtrabaho.
Sa loob ng ilang buwan, unti nilang binungkal ang mga transaksyon sa pananalapi ng Santiago Corporation, ang mga koneksyon nito sa mga politiko, at ang mga personal na lihim ng bawat miyembro ng pamilya Santiago. Natuklasan nila ang mga malalaking utang na nakatago sa likod ng mga komplikadong istruktura ng kumpanya, ang mga panloloko sa buwis, at ang mga iligal na transaksyon ni Don Ricardo. Lumabas din ang mga ebidensya ng paggamit ng kumpanya para sa pansariling kapakinabangan, kasama na ang paglilipat ng pondo sa mga offshore account. Ang lahat ng ito ay maingat na naitala, sinuri, at inimbak sa isang secure na database. Ang Santiago Corporation ay isang dambuhala na nakatayo sa lupang buhangin. Alondra, paliwanag ni Gabo. Mukhang matatag, pero sa loob, ito ay puno ng mga bitak at kahinaan. Ang tanging kailangan natin ay isang tamang topic sa tamang lugar para ito ay gumuho. Nagsimula ang estratehiya ng market manipulation. Sa ilalim ng iba't ibang pangalan ng mga subsidiary ng Alcantara Group, nagsimulang bumili si Andy ng mga utang ng Santiago Corporation. Hindi direkta, kundi sa pamamagitan ng mga shell corporation at anonymous investors. Unti, ang Alcantara Group ay nakakakuha ng kontrol sa isang malaking bahagi ng ari-arian ng Santiago nang hindi nila ito nalalaman. Ito ay isang chess game at si Andy ang grandmaster. Ang pinakamahalaga sa lahat, sabi ni Andy, ay ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ni Trina. Kailangan natin ng hindi matututulang ebidensya na ito ay isang kasinungalingan at na alam ng buong pamilya, Santiago ang tungkol dito. Iyon ang magiging puso ng ating kaso. Ang kanilang kalupitan at panluloko sa akin at kay Isabela. Sinubaybayan ni Gabo ang bawat galaw ni Trina, Suez, at ni Rafael. Sa tulong ng kanyang network, natuklasan nila ang mga detalye ng peking ultrasound, ang mga doktor at nurse na nakipagsabuatan sa kanila at ang mga text message na nagpapatunay sa kanilang plano. Ito ay isang masalimuot na web ng panloloko. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas. Ang paglabas ng Alondra Alcantara. Pagkatapos ng isang taon ng masinsinang pagsasanay at pagpaplano, handa na si Andy. Hindi na siya ang Alondra de la Cruz na madaling saktan. Ngayon, siya ay Alondra Alcantara. Isang babaeng may matikas na tindig, matatalim na mata, at isang ngiti na kasing lamig ng yelo. Ang kanyang buhok ay mas maayos, ang kanyang kutis ay mas makinis, at ang kanyang pananamit ay nagpapahayag ng kapangyarihan at pagiging sopistikado. Ang kanyang unang paglitaw sa mundo ng negosyo ay sa isang eksklusibong charity gala sa Makati na inorganisa ng isang kilalang pamilya. Hindi siya dumalo bilang Alondra de la Cruz, kundi bilang ang misteryosong apo ni Don Emilio Alcantara ang iisang tagapagmana ng isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa Pilipinas. Ang kanyang pagdating ay naging sentro ng usapan. Siya ay maganda, matalino at may aura ng kapangyarihan na bihira makita. Ang mga Santiago ay naroon din sa gala. Nang makita niya si Doña Elena na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga sosyalite at si Don Ricardo na nakikipagkamay sa mga opisyales ng gobyerno, isang kislap ng galit ang sumiklab sa kanyang mga mata. Ngunit nanatili siyang kalmado, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Siya, ikaw pala si Alondra Alcantara. Lumapit si Doña Elena sa kanya, ang ngiti nito ay mapilit at puno ng paghanga. Hindi niya alam na ang babaeng nasa harapan niya ay ang Alondra de la Cruz na kanyang ipinahiya at sinaktan.
Ako si Elena Santiago. At ito ang aking asawa, si Ricardo. Kami ang may-ari ng Santiago Corporation. Pilit nang ngumiti si Andy. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Isang karangalan po na makilala kayo, Doña Elena, Don Ricardo. Narinig ko po ang tungkol sa inyong kumpanya. Ang kanyang boses ay malinaw at sopistikado, malayo sa punto ng Batangas na dating naroon. Oo, isa kami sa mga pinakamalaking kumpanya dito sa bansa, pagmamalaki ni Don Ricardo. Marahil ay maaari tayong magtulungan sa hinaharap, Alondra. Ang Alcantara Group ay mayroong malaking potensyal, lalo na ngayon na ikaw ang namumuno. Kinailangan ni Andy ang lahat ng kanyang pagpipigil para hindi matawa. Ang kanilang pagiging ignorante ay nakakalula. Iisip silang magtulungan sa kanya. Hindi nila alam na ang kanilang kabaong ay dahan. Dahan ang isinasara. Ang aking koponan ay laging bukas sa mga oportunidad, Don Ricardo. Sagot ni Andy, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Marahil ay maaari tayong mag-schedule ng isang pagpupulong sa inyong kumpanya sa susunod na linggo. Mayroon akong ilang ideya na maaaring maging pakinabang para sa Santiago Corporation. Ang mga Santiago ay tuwang-tuwa. Napakagandang balita iyan, Alondra. Masaya kaming makipagtulungan sa isang kumpanyang kasin. Laki ng Alcantara Group, sabi ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa ng bagong kayamanan. Umalis si Andy sa kanila. Ang kanyang puso ay puno ang matinding kasiyahan. Ang maskara ay epektibo. Ang kanyang pagkatao ay nabuo na. Ang paghihiganti ay malapit ng simulan. Hindi na siya ang Alondra na hinayaan nilang durugin. Ngayon, siya ang Alondra na handang durugin sila. Ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Bawat tingin ay puno ng kapangyarihan. Ang araw ng paghuhuko ay nalalapit at siya ang magdadala nito sa mga Santiago. Ang umaga matapos ang pagpupulong ni Alondra kay Doña Elena at Don Ricardo sa gala ay nagdala ng bagong kabanata sa kanyang plano. Sa kanyang malawak na opisina sa pinakatuktok ng Alcantara Tower, kung saan ang lungsod ng Maynila ay tila isang miniature sa ilalim ng kanyang paningin. Pinagmasdan niya ang sikat ng araw na nagpapaligo sa horizon. Isang tasa ng kape ang nasa kanyang kamay. Ang init nito ay sumasalamin sa apoy ng determinasyon sa kanyang puso. Hindi na siya ang Alondra de la Cruz na biktima. Ngayon siya ay si Alondra Alcantara at ang bawat desisyon niya ay kasing timbang ng gindo, kasing pelas ng talin. Handa ka na ba para sa unang galaw, Alondra? Tanong ni Gabo na nasa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking digital screen na nagpapakita ng isang mapa ng mga estratehiya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng ang alala. Nakita niya ang pagbabago kay Andy, ang pagiging matigas ng kanyang kalooban, ngunit alam din niya ang sakit na nagtatago sa ilalim ng maskara. Handa na ako, Gabo. Sagot ni Andy, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Wala nang atrasan ito. Kailangan nilang matuto ng aral, at ang aral na iyon ay magiging kasing pait ng pagtataksil nila sa akin at kay Isabella. Ang unang hakbang ay ang paghahain ng kaso para sa kustodya ni Isabella. Hindi ito isang ordinaryong kaso ng dibolsyo. Ito
ay isang pampublikong pagtatanghal ng kanilang kalupitan. Sa tulong ni Ate Santos, inihay ng formal na petisyon sa korte na nagbabanggit ng moral turpitude at gross parental unfairness ni Rafael Santiago. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong dayani. Ang Alcantara Group, sa pamamagitan ng kanilang team, ay mainat na naglabas ng mga pahayag na nagpahiwatig ng kalungkutan ng nanaig na Hires na kailangang ipaglaban ang kanyang anak laban sa isang hindi karapat dapat na ama. Ang pamilya Santiago ay nanggagalaiti. Paano niya nagawa ito? Sinong babaeng probinsyana iyan para hamunin kami? Galit na bulong ni Doña Elena sa telepono habang nasa opisina ng kanilang abogado. Si Don Ricardo ay halos mabasag ang kanyang baso sa inis. Si Rafael naman ay ngumisi. Hindi niya ako kayang talunin. Walang pera ang babaeng iyan. At ang koneksyon namin ay mas malakas kaysa sa kanila. Hindi nila alam na ang kanilang koneksyon ay unti. Unting ginugulpi ni Alondra. Sa bawat legal na hakbang, inilalabas ni Andy ang maingat na nakolektang ebidensya. Mga records ang hindi pagtupad ni Rafael sa kanyang obligasyon bilang ama. Mga testimonya mula sa mga kasambahay na nakasaksi sa pagtrato nila kay Andy. At ang pinakamalakas sa lahat, mga dokumento na nagpapatunay na si Rafael ay malalim sa utang dahil sa sugal at mga labis na gastusin at na ang kanyang mga negosyo ay halos malugi. Ipinakita nito na si Rafael ay hindi matatag sa pinansyal at moral para maging isang responsableng magulang. Ang media ay nagkagulo. Ang mga headline ay puno ng mga kwento tungkol sa Santiago's secret life at ang mysterious Alcantara fights for child. Ang kaso ay naging isang circus at si Andy ang ringmaster. Panalo tayo rito, Gabo. Sabi ni Andy isang araw habang binabasa ang mga ulat ng media. Sobra silang kumpiyansa. Akala nila ay pera at impluwensya ang makakatulong sa kanila. Hindi nila alam na ang katotohanan ng pinakamalakas na sandata. Habang abala ang publiko sa gama sa korte, inihanda ni Gabo ang ikalawang bomba. Ang paglalantad kay Katrina Soares. Sa loob ng ilang araw, isang serye ng anonymous leaks ang kumalat sa internet, sa mga forum at sa mga sikat na showbiz blogs. Ang mga leaks na ito ay naglalaman ng mga screenshot ng text messages ni Trina at Rafael, mga emails na nagpaplano ng peteng pagbubuntis, at ang pinakamalala sa lahat, mga recordings ng uusap ni Trina sa kanyang doktor at nurse na nagpaplano ng peteng ultrasound. Ang balita ay parang tsunami. Trina Suarsic Pregnancy Scandal Rocks Manila's Elite. Santiago's Maestres exposed an elaborate hoax. Ang mundo ng altas sosyedad ay nagulat. Si Trina, na kilalang fashionista at sosyalite, ay naging target ng galit ng publiko. Ang kanyang mga endorsement deals ay agad na kinansela. Ang kanyang social media accounts ay binahan ng mga masasakit na komento at ang kanyang imahe ay gumuho sa isang iglap. Pumunta si Trina sa mansyon ng Santiago. Umiiyak at halos hindi na makahinga. Mama Elena, tulungan ninyo ako. Kailangan ninyo akong tulungan. Sinasabi nilang lahat na peke ang pagbubuntis ko. Maging kalmado ka, Trina. Sigaw ni Doña Elena na halos masira ang kanyang boses sa inis. Sino ang gumagawa nito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na maging maingat? Hindi ko alam. Bigla na lang lumabas ang lahat. Ang mga file ang mga texts. Sinubukan ng pamilya Santiago na takpan ng iskandalo. Naglabas sila
ng mga pahayag na nagbabanggit ng malicious, attacks at blackmail. Sinubukan nilang downplay ang issue, ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na at ang imahe ng inang naghihirap na itinayo ni Trina ay tuluyan nang nasira. Ang Santiago Corporation ay nagsimulang makaramdam ng epekto. Ang mga stock prices ay nagsimulang bumaba at ang mga investors ay nagsimulang magtanong. Si Alondra, sa kanyang opisina, ay pinanood ang lahat ng ito ng may kasiyahan, ngunit walang pagmamataas. Ang laro ay nagsisimula pa lang, bulong niya sa sarili. Ang pinakamasarap na bahagi ay ang paghihintay sa kanilang pagkawasak. Ang araw ng ang huling paghuhukom ay dumating. Ang hangin sa labas ng Alcantara Tower ay malakas, ngunit sa loob ng pinakamataas na conference hall, ang tensyon ay mas malakas pa. Ang hall ay puno ng mga importanteng personalidad sa negosyo, mga politiko at mga miyembro ng press na mula sa iba't ibang bansa. Ito ay isang grand event na ipinapalabas ng live sa buong mundo, inorganisa sa ilalim ng pagkukunwari na maglulunsad ng isang revolutionary project ng Alcantara Group. Ang pamilya, Santiago, na nakaupo sa mga upuan na nakareserba sa harap, ay puno ng pagkabahala, ngunit mayroon pa ring pahiwatig ng pagmamayabang. Akala nila ay naroon sila bilang mga potensyal na kasosyo ng Alcantara Group. Si Raquel ay nasa gitna. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon mula sa mga nagdaang kaso. Si Doña Elena at Don Ricardo ay pilit na muminiti sa mga kakilala, ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng takot. Si Tina Suarez ay nasa tabi ni Raquel nang halos hindi makahinga sa kahihiyan. Ang mga ilaw ay unting lumabo at isang malaking screen ang nagpakita ng logo ng Alcantara Group. Pagkatapos, sa gitna ng spotlight, lumabas si Alondra Alcantara. Siya ay nakasuot ng isang eleganteng puting gown na gawa sa seda na nagpapakita ng kanyang pino at matikas na tindid. Ang kanyang buhok ay nakapusod, nang maayos ang kanyang makeup ay simple ngunit nagpapatingkad sa kanyang matatalas na mata. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa at sa kanyang mukha walang bakas ng pagiging Alondra de la Cruz na biktima. Ngayon, siya ay isang reyna, handa na sa kanyang trono. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa gabing ito, isang gabing inaasahan kong matatandaan ninyong lahat. Ang pamilya, Santiago, ay nakatingin sa kanya. Hindi pa rin nakakaramdam ng anumang pagdududa. Akala nila ay magsisimula na ang presentasyon ng negosyo. Ngunit ang susunod na mga salita ni Alondra ang magpapabago sa lahat. Sa loob ng isang taon, ako ay nabuhay sa anino. Patuloy ni Alondra, ang kanyang tingin ay dahang lumibot sa buong hall hanggang sa tumigil ito sa pamilya Santiago. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, ngunit may pahiwatig ng malamig na galit. Sa anino ng isang pagtataksil, ng isang kalupitan, ng isang pamilya na inakala kong sa akin. Ngunit ngayon, tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagpapanggap. Ang pulungan ay nagsimulang kumalat sa hall. Ang pamilya Santiago ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Ang ngiti ni Doña Elena ay dahang nawala. Maraming taon na ang nakalipas, sabi ni Alondra, ang kanyang boses ay dumaba, puno ng matinding emosyon. Isang babae, mula sa simpleng probinsya, ang umibig sa isang lalaking sa tingin niya ay kanyang prinsipe.
Inialin niya ang kanyang puso, ang kanyang pagkatao, ang kanyang kinabukasan. Ngunit ang pag-ibig na yon ay isang kasinungalingan. Isang laro, isang pustahan. Ang mga Santiago ay nagsimulang magtinginan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Unti, ang mga piraso ay nagsisimulang mabuo. Ang babaeng iyon ay ipinanganak ang isang anak na babae. Patuloy ni Alondra. Ang kanyang tinig ay lumakas. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay puno ng apoy. Isang inosenteng sanggol na naging biktima rin ng kanilang kalupitan. Siya ay itinapon sa lansangan kasama ang kanyang anak na bagong panganak sa gitna ng isang bagyo. Ang kanyang mga gamit ay sinunog. Ang kanyang mga alaala ay ninakaw. Ang kanyang pagkatao ay binura. Si Raquel ay biglang bumangon mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay putla. Anong sinasabi mo? Tulong niya, halos hindi makapagsalita. Ngunit hindi siya pinansin ni Alondra. Tumayo siya ng matikas, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang babaeng iyon, sabi niya, at ang malaking screen sa likod niya ay biglang nagbago. Alondra de la Cruz ang pangalan niya, sabi ni Alondra. At sa screen ay ipinakita ang isang larawan niya noong bata pa. Masaya, inosente. At ako ang babaeng iyon. Ang hall ay nabalot ng katahimikan. Ang tunog ng pinakamaliit na paghinga ay maririnig. Ang mga reporters ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga kamera ay kumikislap ng walang humpay. Ang pamilya Santiago ay tila nabato sa kanilang mga upuan. Ang mga mata ni Doña Elena ay nanlalaki sa takot. Si Don Ricardo ay tila nawalan ng kulay at si Trina ay halos mahimatay. Si Raquel ay lulutang sa kanyang mga paa, ang kanyang bibig ay nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ako si Alondra de la Cruz, sabi ni Alondra. Ang kanyang boss sa say na yon ay puno ng galit na matagal niyang tinago. Ang babaeng pinahiya ninyo, ang babaeng sinaktan ninyo, ang babaeng akala ninyo ay inyong binura. Pero, bulong ni Doña Elena, hindi. Imposible. Ngunit hindi na binigyan ni Alondra ng pagkakataon ng mga ito. Ang screen sa likod niya ay nagsimulang magpakita ng isang serye ng mga video at dokumento. Ang unang ipinakita ay ang mga detalyadong financial reports ng Santiago Corporation na nagpapakita ng mga illegal na transaksyon, mga nakatagong utang at mga panloloko sa buwis ni Don Ricardo. Ipinakita ang mga bank transfers sa mga offshore account, ang mga faking invoices, at ang mga testimonya mula sa mga dating empleyado na nagbunyag ng kanyang mamaling gawain. Ang mukha ni Don Ricardo ay namutla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sumunod ay ang video footage. Mga security camera footage mula sa bahay ng Santiago na ipinapakita ang pagtulak kay Andy palabas ng pinto sa gitna ng bagyo. Ipinakita ang pagtambak ng kanyang mga gamit sa bakuran at ang pagsunog nito. At sa pinakamasakit na bahagi, ang pagpapakita kay Doña Elena na may hawak na kwintas ng water of pearl at ang pagbato nito sa apol. Ang hall ay nagulantang. Ang mga tao ay nagbubulungan, ang ilan ay umiiyak sa pakikiramay. Hindi lang iyan, sabi ni Alondra. Ang kasal ko kay Rafael Santiago ay isang kasinungalingan, isang pustahan lamang sa pagitan niya at ng kanyang mga kaibigan upang makita kung makakapag. Asawa siya ng isang babaeng probinsyana at makuha ang pondo mula sa kanyang ama. Ang screen
ay nagpakita ng mga text messages at voice recording si Rafael at ng kanyang mga kaibigan na nagdedetalye ng pustahan. Ipinakita rin ng mga uusap ni Rafael kay Trina na nagpaplano ng peking pagbubuntis upang magkaroon ng dahilan para dibolsyuhin si Andy. Ang bawat salita, bawat patak ng pagtataksil ay ipinapakita sa harap ng buong mundo. At ikaw, Katrina Suarez, sabi ni Alondra, ang kanyang tingin ay nanatili kay Trina, na ngayon ay nanginginig sa takot. Ang iyong pagbubuntis ay isang malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingan na sinuportahan ng buong pamilyang Santiago. Ipinakita ang mga skalang peking ultrasound, ang mga testimonya mula sa mga doktor at nurse na nakipalisabatan, at ang mga text messages ni Trina na nagkukumpirma ng kanyang kasinungalingan. Sa ilalim ng matinding presyon, ipinakita rin ang isang recording kung saan umamin si Trina sa isang pulis na inupahan ni Gabo na nagpanggap bilang isang investigator na peke ang kanyang pagbubuls. Ang hall ay nabalot ng galit at pagkabigla. Ang mga pamilyang Santiago ay ngayon ay mga duwag na nilalang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at takot. Si Rafael ay bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Si Doña Elena ay umiiyak ng walang tunog. Si Don Ricardo ay walang kido. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa screen. Ngayon, ang oras ng pagbabayad ay dumating, sabi ni Alondra. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa tagumpay. Ang Alcantara Group, kasama ang suporta ng aking legal team, ay naghain ng mga kaso laban sa Santiago Corporation at sa mga individual na miyembro ng pamilya Santiago para sa financial fraud, panloloko, at ang kalupitan na kanilang ipinamalas. Sa mismong sandaling iyon, ang mga ilaw ng emergency vehicles ay kumikislat sa labas ng gusali. Ang mga unipormadong pulis at mga ahente ng National Bureau of Investigation ay pumasok sa hall. Ang isang opisyal ay lumapit sa pamilyang Santiago. Rafael Santiago, Katrina Suarez, Don Ricardo Santiago, Doña Elena Santiago, sabi ng opisyal. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Kayo ay inaresto sa salang financial fraud, panloloko, at aggravated cruelty. May karapatan kayong manahimik. Anumang sasabihin ninyo ay maaaring gamiting ebidensya laban sa inyo sa korte. Ang mga Santiago ay dinala palabas ng hall. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkabigla, habang ang mga kamera ay kumikisla at ang mga reporters ay nagsisigawan ng mga tanong. Ang Santiago Corporation ay agad na pinasara, ang kanilang mga asset ay nagyelo. Ang kanilang imperyo ay gumuho sa isang gari. Mula sa pinakamataas na pedestal ng lipunan, sila ay bumagsak sa pinakamababang bahagi, kinapuotan at kinutya ng buong mundo. Isang taon ang lumitas. Ang Alcantara Tower ay nananatiling isang simbolo ng kapangyarihan at pag-asa. Ngunit si Alondra, ngayon ay kilala na bilang Alondra Alcantara, ay hindi na isang babae na ginagabayan ng galit at paghihiganti. Siya ay isang simbolo ng katatagan, ng pagpapatawad at ng pag-asa. Itinatag niya ang Emilio at Carmina Foundation na pinangalanan bilang pagpupugay sa kanyang lolo at ina. Ang pundasyong ito ay isang kanlungan para sa mga biktima ng pang-abuso, isang lugar kung saan ang mga kababaihan at bata ay maaring makahanap ng kaligtasan, pagpapagaling at pag-asa. Gamit ang kanyang yaman at impluwensya, nagtayo siya ng mga sentro sa buong bansa, nagbibigay ng legal na tulong, psychological counseling,
at oportunidad sa edukasyon at trabaho para sa mga nangangailangan. Ang kanyang kuwintas na Mother of Pearl na inakala niyang nawala ay natagpuan ni Gabo sa mga labi ng sunog, bahagyang nasunog. Ngunit buo. Ito ay nilagay ni Alondra sa isang espesyal na display sa lobby ng foundation bilang simbolo ng kanyang pagbangon mula sa abo. Si Isabela ay lumaki bilang isang masaya at mapagmahal na bata sa piling ng kanyang ina at ni At Santos na naging isang amahan. Tinuruan ni Alondra si Isabela ng halaga ng kabaitan, katatagan, at pagmamahal. Pigular siyang nagbabakasyon sa Batangas. Pinapakita kay Isabela ang simpleng dandangang kanyang pinagmulan at ang puso ng kanyang mga kababan. Ang relasyon nina, Alondra, at Gabo ay dahang namukadkad, tulad ng isang bulaklak na maingat na inalagaan. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, ang kanilang pag-ibig ay lumitaw, tahimik, ngunit malalim. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin ng rest house, sa Tagaytay, ang parehong hardin kung saan sinimulan ni Alondra ang kanyang pagbabago, hinawakan ni Gabo ang kanyang kamay. Alondra, sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng pagmahal. Ngayon natapos na ang lahat. Ano na ang plano mo? Ngumiti si Alondra. Isang ngiti na ngayon ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Ang plano ko, Gabo, ay mamuhay. Mamuhay ng may pagmamahal, ng may layunin at ng may pag-asa. Hindi na ako ang Alondra ng paghihiganti. Ako ang Alondra na nagtatayo ng bagong kinabukasan para sa akin, para kay Isabela, at para sa lahat ng mga biktima na nangangailangan ng boses. Tumingin siya sa malayo, sa papalubob, na araw na nagpinta ng ginto sa kalangitan. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapang. Ang kanyang paglalakbay ay matindi, puno ng sakit at pagdurusa. Ngunit ito ay nagtapos sa isang bagong simula. Hindi na siya isang biktima. Siya ang arkitekto ng kanyang sariling kapalaran, isang ilaw na nagdadala ng pag-asa sa mga nangangailangan. Sa bawat paghina, naramdaman niya ang kalayaan, ang kapayapaan, at ang pagmamahal na, sa wakas, ay natagpuan niya.